Hello Taurus, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, first card ni Taurus, we have long distance. Wow. So, Taurus, maaaring yung jowa ninyo, boyfriend or girlfriend or asawa, maaaring nasa malayong lugar, or kung wala pa kayong asawa, 'di ba? Wala pang jowa. Baka meron kayong kunyari, manliligaw. Baka yung nililigawan ninyo is malayo sa inyo. Or yung manliligaw ninyo malayo sa iyo. O pwedeng nasa ibang bansa, diba? Pwedeng foreigner, yung ganon, ibang lahi. So, maaaring you're dealing with ibang lahi, no? Dito. So, that's for some of you. So, we also have twin flame. You never know. Baka yung jowa mong ito, or baka yung mandiligaw mong ito, could be your twin flame. 'Di ba? So, mararamdaman mo naman. No? Mararamdaman ninyo na this is already your twin flame that you are dealing with. Kasi, ma-feel mo, no, na you have a connection with this person. Ma-feel mo agad na you have a history with this person in the past. Maaaring yan ay sa past life ninyo. 'Di ba? Maaaring kayo talaga ang naging magjowa sa past life ninyo, and ngayon, no, magkikita kayong muli. You are going to continue, kumbaga, kung ano yung napagsimulan ninyong relasyon noon. Kasi maaaring in the past life hindi kayo nagkatuluyan, ganyan, 'di ba? And baka this time, eto na, magmi-meet na kayong muli. No? So, po pwedeng ganun. So, what else? And by the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat, no, for not skipping the ads. Malaking suporta po yan sa akin, malaking tulong. So, at kung gusto po din po ninyo na mag-join sa membership, just click the join button sa baba ng video. Thank you. So, be present. And you will attract love by enjoying your life as it is. Wherever you are, be all there. Okay? Kaya focus ka lang. No? Focus ka lang sa kung ano man ang inyong ginagawa. Let's say you are still single, huwag kang mag-alala. Kasi may paraan, 'di ba? Ang Panginoon, God has its own ways kung paano dadalhin sa iyo yung person mo, kung paano dadalhin sa iyo yung twin flame mo, 'di ba? Kaya kalma lang. Okay? Enjoy life. Yung ganyan, yung love life, hindi natin mapipilit 'yan, hindi natin pwedeng pilitin, 'di ba? Hindi natin pwedeng i-insist ang sarili natin sa iba, 'di ba? There are some instances, no, na kahit anong gawin mo, kahit ibandera mo yung sarili mo, 'di ba? Kung wala diyan yung person na para sa iyo, walang mangyayari sa ginagawa mo. Kahit naman ikaw ay mandededma, 'di ba? Kung ikaw naman ay nagsusuplada kunyari, 'di ba? Pero kung ang person mo ay nandiyan na talaga, 'di ba? Kung nandiyan na sa horizon mo, panahon na, kumbaga, para na ikaw ay magka-love life. Mababago yan. Mababago yung pag-uugali mo, mababago yung pinapakita mong behavior, mababago yan. No? Kasi God works in mysterious ways. So, there will be a sudden change, 'di ba? Maaring sa'yo or maaring yung tao, yung person na nakalaan sa'yo, 'di ba? Ang pwedeng mag-adjust na para sa'yo. So, you never know what might happen, 'di ba? Pag dumating na ang tamang pagkakataon, ang tamang tao, 'di ba? Mangyayari at mangyayari kung ano ang nakalaan, no, para sa iyo na dapat mangyari. Kaya enjoy life lang, no? Enjoy life. At dadating at dadating ang para sa iyo. Alright? So we also have let go of the need to control. 'Di ba? Allow the situation to unfold naturally. Tulad ng na-mention ko kanina, 'di ba? Na kahit anong gawin mo, 'di ba? Kung hindi pa tama sa panahon,
na ikaw ay magka-love life kung hindi pa tama sa panahon para dumating na ang right person para sa'yo, ay hindi talaga yan mangyayari. If it's not meant to happen yet, it won't happen. Kahit ano ang gawin, kahit anong effort ang ibuhos mo dyan, 'di ba, sa love life na yan, walang mangyayari pa kung hindi pa tama sa panahon. Kaya minsan, doon sa mga nagsasabing, dadating pa ba? Alam mo yun, yung mga nawawala na ng pag-asa, na kung magkaka-love life pa sila o hindi na. 'Di ba? Just wait. No? Just wait. Kasi, kung meron bang dadating para sa'yo, dadating yan in God's perfect timing. So, ang magagawa ninyo, wag lang munang gigil, 'di ba, na magkaroon na ng love life, wag gigil na magkaroon na ng jowa, 'di ba? But instead, just enjoy life, 'di ba? Enjoy life, enjoy every bit of opportunity na meron dyan. Kasi hindi mo alam, 'di ba? Susulpot na lang yan when the time is right. Okay? So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for those who are not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. Thank you. And kung gusto po ninyo na mag-join sa membership, just click the join button po sa baba ng video. Okay? So, your hard work will pay off soon. You just need to, you just need to work harder pa para sa sarili mo. 'Di ba? Baka kailangan mo pang i-improve muna yung sarili mo, kailangan mo pa na pag-aralan kung paano mahalin ang sarili mo lalo kasi when you don't know how to love yourself, 'di ba? Papaano ka nga naman magmamahal ng iba? Papaano ka mag-share ng pagmamahal sa ibang tao, no? Kung sarili mo nga hindi mo mabigyan ng tamang oras, panahon at atensyon. So, how can you give time? 'Di ba? Kung magkaroon na kayo ng love life, paano kayo magbibigay ng oras sa kanila kung yung sarili mo nga hindi mo bibigyan ng oras, 'di ba? Kaya maaari na this is the perfect time also for you to do some kind of adjustments, improve yourself, improve your yung perspective ninyo, mga ganyan. So, maaari na kailangan mo munang ihanda ang sarili mo para sa relationship, 'di ba? Doon sa mga wala pang relasyon. Doon sa may mga relationship na feeling ko dito, magtatagumpay ka doon, no? Since we have a six of wands, it feels like to me na you've been working hard, no? Siguro para mas maging maayos, mas maging maganda ang relationship ninyo, lalo-lalo na doon, sa merong mga sa mga naka-LDR, no? Yung long distance ang inyong relationship. It feels like to me na you are working so hard para mas maging kahit malayo kayo sa isa't isa, mas mag-work ang relationship ninyo. 'Di ba? Despite the distance, maaring sinisikap mo na talagang you're always you're always updated sa mga nangyayari sa bawat isa, laging nag-uusap, nagbibigay ka talaga ng oras, nag-e-effort ka na magkaroon kayo ng quality time together, even if long distance ang inyong relasyon. So, feeling ko, yun ang ginagawa ninyo. At huwag kayong mag-alala, sige lang, magsipag ka lang, kasi pagtatagumpay ka din sa ginagawa mong ito, maa-achieve mo, maa-achieve mo yung closeness, yung solid na relationship, maa-achieve ninyo yan dahil sa effort mo. Kasi pwede na you will be reciprocated din. Kung ano yung effort na ginagawa mo para mas maging malakas, matatag kayo ng inyong karelasyon, maaari na this person is also going to do the same thing for you then. So, yun, parang kayo, kaya magsasucceed ang relationship ninyo, magtatagal, at magiging mas solid, mas magiging matibay because both of you are reciprocating each other's efforts para maging solido ang inyong relationship. So, good luck sa inyo dyan. With the Chariot, energy, Taurus, feeling ko si Chariot kasi ito this could be travel, although mahal ngayon mag-travel, pero feeling ko dito baka
isa sa inyo dito sa inyong magkarelasyon ang magta-travel to be with that person, to be with your person. So, po pwedeng ikaw or po pwedeng yung person mo, kung ikaw ay nasa isang relationship na, ang po pwedeng magta-travel, no? Para makasama ka or para makasama mo siya. Yung ganon, no? So, good luck sa inyo dyan. We also have justice. Ayan. So, maaari na meron dito magpapakasal na. Baka civil wedding ang magaganap dito. So, maaari ng iba sa inyo is going to travel home or is going to travel to be with your person kasi po pwedeng meron ng kasalan dito. So, baka yung sadya ninyo, no, sa pagta-travel na ito ay dahil kayo ay magpapakasal na, and this could be a civil wedding. So, congrats. Thank you for watching. Love and light. Namaste.